Eh, So, itong passage na 'to ay talagang ano, unforgettable ito sa akin kasi naging faith verse ko ito, eh. At ito yung faith verse ko nung binigyan ako ni Lord ng breakthrough. So, talagang hindi ko yata 'to makakalimutan for the rest of my life. Yung kung ano yung sinasabi dito nangyari sa buhay ko. And so, mapapatunayan mo talaga, masasabi mo talaga na, ay totoong may Diyos. Totoo lahat yung mga sinasabi niya. At kung bakit hindi nangyayari yung mga promises ni Lord sa atin, yung mga purposes sa buhay natin ay hindi nagkakaroon ng katuparan. Yun ay dahil na lang sa katigasan ng ulo natin at yung we refuse to submit to Him. We refuse to obey. So, napakaganda ng mga shinare niyong insights. Naalala ko, si Johnny ata, pinik niya yung trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Kasi alam na natin yun, no? Paulit-ulit na natin yun nababasa na on our own wala tayo, talaga tayong wisdom. Meron tayong sariling wisdom pero ano lang yun, dunong-dunungan, alam mo yun? Sarili mo lang yung mga ano, mga haka-haka. But in the grand scheme of things, wala ka talaga maipagmamayabang na masasabi mo na kung ano yung inisip mo, ano yung plinano mo, ayun talaga yung pinakamabuti para sa iyo at pinakamabuti para sa lahat. Because our knowledge is limited, yung sight natin is limited, ang Panginoon ang nakakakita ng lahat. Past, present, and future, whether it is in the open or in secret, ang Panginoon nakakaalam, no? So halimbawa, 'di ba, lagi kong kinukuhang example yung bata pa kayo, tinatanong yung mga bata, anong gusto mo maging paglaki mo? 'Di ba, may kanya-kanya tayong gustong maging paglaki natin. Kumusta naman yung mga sinabi niyo doon? Nangyari ba? Kasi nga, kahit anong plano natin, kahit anong kagustuhan natin, ang Panginoon pa rin at ang kanyang mga purposes ang magkakaroon ng katuparan. At kung hindi tayo din magko-cooperate sa kung ano yung will niya, kung ano yung mga itinuturo niya sa atin, ay hindi rin tayo makakarating doon sa dapat na mapuntahan natin, no? Kung ano yung destiny natin, hindi natin yun makakamit. Why? Because every time that we deviate from the will of the Lord, you put yourself in Satan's territory. Nawawala ka sa protection ng Panginoon. So, imagine niyo na yung will ni Lord ay parang umbrella, tapos umuulan, di ba? As long as you stay under the umbrella, hindi ka mababasa. Pero the moment you step outside the umbrella, di mababasa ka. So, ganun yun. Let us always keep in mind na ilagay natin ang mataas na supremacy sa buhay natin, ang kalooban ng Panginoon. Before we even make a step or before we make decisions, magtanong tayo, mag-inquire tayo kay Lord, Lord, what do you want me to do? Or may mga situation sa buhay natin, Lord, how would you like me to deal with this situation? Kasi marami naman talagang akala natin tama, pero hindi pala yun ang kapamaraanan ng Panginoon. So, in our life, mula nung na-receive ko itong faith verse na ito, ang dami talagang nag-change. Nabago yung perspectives ko sa buhay, nabago yung kung paano ako mamuhay. Tapos nagkaroon ako ng ano ba yon, fear. Hindi fear na yung 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 worldly kind of demonic kind of fear, pero yung fear that means reverence na ayoko na tuloy, as in yung sarili ko at kagustuhan ko at yung mga hopes and dreams and desires ko totally out of the equation na yon. At ang importante na lang ay ang malaman ko kung ano ang kalooban ng Panginoon.
And whatever He tells me to do, that I will do. At nakita ko yung beauty nun. Ang ganda pala talaga. So, actually, syempre sa pagdidisiplina ko ng mga bata, nakikita ko din yung pagiging magulang ng ating Heavenly Father, no? Tapos meron time na dinidisiplina ko yung si Tatin. Ang simple ng instruction ko, face the wall, straight lang ang tingin mo dyan sa, dyan. Huwag ka lilingon sa kaliwa o sa kanan, straight lang, tumayo ka na maayos. Yun lang yung instruction ko at yun lang din ang gagawin niya. Alam mo, hindi niya magawa. Mag-iisang oras lang, pas isang oras siya, paulit, ulit, ulit, kasi hindi niya nagagawa. Because I'm teaching him obedience. So, napakahirap pala sa taong mag-obey. Yung ganong dalawang instruction lang na yun, hindi niya magawa. Kaya pag balik ko, oh, hindi na naman. Iba na naman ang ginagawa. Balik, start tayo ulit ng counting. So, ang sabi ko, alam mo sa totoo lang, gusto na kita paalisin dyan. Gusto ko nang tapusin na yung parusa sa'yo, pero hindi ka kasi nagko-cooperate. Ikaw lang naman nagpapahirap sa sarili mo. Kaya sumunod ka na lang for 15 minutes or 10 or 15 minutes and then tapos na yung face the wall mo, yung timeout. Pero ayun nga, tayo ganun din tayo sa Panginoon na sinasabi ng Panginoon, ito yung gagawin mo. Pero kung ano-anong ginagawa natin. And so, nasa-stuck tayo sa situation natin, hindi tayo nagpa-prosper. So, dito sa key verse natin, if we want success, if we want to win the favor of God and win the favor of man, ano ang hinihingi sa atin? Kailangan manatili sa atin yung love and faithfulness. Pero ano ba ang ibig sabihin? What does it mean to love and to be faithful? Yung mga medyo matagal-tagal na dito sa GC, dapat alam niyo na yan, no? Paulit-ulit na natin yan pinag-aaralan. And naririnig ko naman sa mga shinare nyo na nag-grasp nyo talaga yon. Nag-grasp nyo talaga yung idea, what it is to love. At anong love ito? Para kanino yung love? Kasi napaka-broad ng love eh. Pero pag pinag-uusapan natin ito, when it comes to wisdom, when it comes to faithfulness, ang love na pinag-uusapan dyan is our love for God. No? Kasi doon nag-uumpisa lahat. Lahat ng mabubuting bagay na maaari nating matamasa sa buhay ay nag-uumpisa lahat sa Panginoon. So, when it says here, let not steadfast love and faithfulness forsake you, tatanungin natin, love para kanino? And tama kayo dun sa mga sinagot nyo, yung love natin sa Panginoon, no? Ang faithfulness natin sa Panginoon. I'm glad na naghahanap kayo ng meaning ng word talaga. Importante yun, word study. Kasi um, para maintindihan natin yung context, ay kailangan una ay intindihin natin anong ibig sabihin ng word. And then, intindihin natin, babasahin natin yung surrounding verses para maintindihan natin yung context. So, okay. We agree na doon na if we want to find favor in the sight of God, we want favor in the sight of man, and we want to have success. Sino ditong ayaw ng success? Lahat tayo gusto natin ng success, no? Na lahat ng pinag-uukulan natin ng ating panahon, ng ating pagod, sabi nga ni Johnny, he needs rest, 'di ba? Kasi minsan talaga things can be overwhelming. Pero okay okay lang naman tayo mapagod, 'di ba? Basta ang ginagawa natin ay magpa-prosper. Kasi maraming tao na naupos na yung buhay, napagod na ng napagod, pero nauwi naman sa wala lahat ng pinagpaguran niya. Pagka at the end of of his life, titingnan niya, wala. Broken ang family niya, wala siyang naipundar, wala man lang siya masasabi na ipagpapasalamat niya na my life has been worthwhile. No, yung pagod ko ay naging worthwhile. Pero maraming tao ang ganun ang nagiging kinahinatnan ng buhay. Gusto natin ay maging successful tayo. Okay lang mapagod basta tayo ay magpa-prosper. At yun din naman na ang kagustuhan ng Panginoon. Nilagay niya ang tao sa mundo hindi para siya i-curse.
Nilagay niya ang tao sa mundo so that He can shower him with all of His goodness. Kaya lang may curse na pumasok sa mundo is because sin also entered, and sin entered because of disobedience and pride. Kaya how can we reverse that? Babalik tayo dun sa obedience and humility before the Lord. So itong steadfast love, let's study this. How can we show yung ating love and faithfulness? Kasi ang dali lang magsabi na love mo si God. Eh, nagpe-pray ako, nag-church ako, ano, nag-serve ako. Therefore, I love God and I'm showing my faithfulness to Him. Pero yun lang ba talaga? Is that really what God views as loving Him? That's part of it, no? Imposible na mahal mo ang Panginoon na hindi ka nagsiserve. Imposible na mahal mo ang Panginoon that you don't spend time with Him. Um, Imposible na mahal mo ang Panginoon that you don't give your offerings, your tithes, di ba? Kaya nabanggit nga ni Johnny, honor the Lord with your wealth and the first fruit of your produce. So, I appreciate na he is faithful sa pagsiset aside ng part ng kanyang income, and he acknowledged God as his um, giver, no? The giver of everything that he has. That is a form of worship. Kaya maraming tao, pero tanungin natin ang mga sarili natin, do we honor God with our um, money? Kasi may naparinig ako na sabi niya, we can we can give without loving, but we cannot love without giving. So nakikita sa ating pagbibigay yung ating pagmamahal. So sasabihin natin mahal natin ang ating pamilya, but we don't provide for them, hindi wala kang love talaga. Hanggang bibig lang yung love mo. Nakikita yung ating na-verify ng ating mga actions yung ating confession. Pero kahit hindi ka magsabi, lagi na mahal mo yung family mo, but you take care of them, you provide for them, you're already showing or living out yung pagmamahal mo sa kanila. So how can we say that we love God? Alam niyo, sabi ni God sa mga Israelites, kasi panay naman ang kanilang bigay ng offering, no? Pero ang dinadaya nilang Panginoon, binibigay nila yung mga reject, yung mga pilay na tupa, yung may mga defect na hindi mo masyadong mapakinabangan, yun na yung binibigay nila. Tapos offer sila ng offer pero panay din naman ang pagkakasala nila. Kasi every time magkakasala sila, dapat ay magdadala sila ng tupa, no? Or dove, or kung anong naka-indicate na dapat i-offer para ma-forgive yung sins nila. So, inabuse nila yon. Um, Patuloy yung kanilang pagkakasala kasi okay lang, magdadala na lang ako ng offering. So, ang sabi ng Panginoon, I desire obedience than sacrifice. So, obedience saan? In the first place, hindi yung sacrifice ang after ni Lord. Yung maraming namamatay, kinakatay na tupa. Sabi niya, akala niyo ba natutuwa ako dyan sa ano sa mga animals na yan, na maraming nakakatay na animals, na I desire obedience and sacrifice. So ibig sabihin, kung hindi sila, if they're careful to follow God's commandments, if they're careful not to sin, then there's no need for them to offer up yung mga animals. Hindi na dapat kailangan pumapatay ng hayop kung hindi sila nagkakasala. Pero alam mo yun, twisted yung kanilang pag-iisip. Okay lang magkasala kasi pwede naman ako mag-offering. So, mali yun. And if we check dito sa so how do we show our love and faithfulness sa Panginoon? Nabasa na nga ninyo yung, di ba, yung balik tayo sa verse 1 and 2. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. So, paano natin ipapakita ang pagmamahal natin sa Panginoon? By keeping His commandments. And yan ay, sinabi din ni Jesus. Let's look at some verses.
Okay, so si Jesus, this is si John na pala ito si John pala ito nagsasabi. Pero meron din part na sinabi si Jesus, if you love me, you will keep my commandments, 'di ba? And ito basahin lang natin itong sinulat ni John. 1 John 2 verses 3 and 6. We know that we have come to know him if we keep his commands. Ang daming nagsasabi that they know the Lord, they serve the Lord, they love the Lord. Pero ang magpapatunay na totoo yung sinasabi na yon ay kung sinusunod ang commandments. Whoever says I know him but does not do the com what sorry but does not do what he commands, si Jesus, no, he is a liar. So sabi, kung sino man nagsasabi na kilala niya ang Panginoon pero hindi naman sinusunod ang mga commandments ng Panginoon or at commandments and teachings ni Jesus, he is a liar and the truth is not in that person. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. Ang sa ibang translation, the love of God is made perfect in them. So, yun ang batayan ng Panginoon na makikita niya kung sino yung nagmamahal sa kanya. Ayun yung mga nag-o-obey ng kanyang commandments, ng kanyang teachings, kanyang instructions, ng kanyang laws. This is how we know that we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Bakit Bakit si Jesus ang pamantayan? Kasi si Jesus ang nag-iisang taong nabuhay sa mundo na naka-keep ng lahat ng commandments ng Panginoon. Sabi, He was tempted in all manners that is common to man, but He did not sin. And we know that sin is the transgression of the law. Sin is the breaking of the law. So, ibig sabihin, pag sinabing si Jesus ay na-tempt pero hindi nagkasala, ibig sabihin, He lived in perfect obedience to the law. Amazing, di ba? So, kaya ibig sabihin, if we say that we are followers of Jesus, if we say that we are in Jesus, kailangan susundan natin yung pamumuhay na ibinigay niya sa atin bilang example. He must live as Jesus did. And how did Jesus live? He lived in complete obedience to the law. Why? Because he loves the Father. Because he loves God. Kaya ganun ang klase ng pamumuhay niya. Sa atin napakadali lang sabihin, we love God, but we don't really know what it's like to love Him. So, let us check another passage. Ayan, ito pala. If you love me, sabi ni Jesus, you will keep my commandments. If anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my words. Yung words ay din yan na commandments. If we do a Hebrew word study, yung commandments, ang commandments ay ang tawag nila ay words. Pag may service kami every Sabbath, ay actually hindi na ngayon. Dati yung dating template, binabasa yung Ten Commandments. Ang title nun, the 10 words. Hindi commandments, but the 10 words. So it means the same thing. So if he does not keep my words, the word that you hear, sorry, the word that you hear is not my own, but it is from the Father who sent me. Marami nagsasabi na si Jesus ay nagturo ng, may mga binago si Jesus sa Old Testament. That is not true. Kaya nga sinasabi ni Jesus na kung anong itinuturo ko sa inyo, ayun ay hindi sarili kong salita, kundi salita ng Ama, no, ng Father who sent me. At alin yun? Yung mga teachings niya ay kung ano din naman ang teachings sa Old Testament. Kasi yung Old Testament, from Genesis until I don't know kung ano yung last, Malakay ba or Micah, until the last book, yun lang ang
available na scriptures sa mga Israelites at this time, no? Wala pang New Testament nung panahon na nabubuhay si Jesus. And even nung panahon na nabubuhay mga apostles, sinusulat pa lang nila itong New Testament. So, kapag may nakikita tayo dito na mga sinasabi na commandments, teachings, alin yun? They're referring to the Old Testament. So, si Jesus, kung ano yung tinuturo niya, yun ay kung ano din ang mga tinuturo ng mga prophets that came before him. And because these prophets, ang mga teachings nila, ito ay galing din naman, these are words of the Heavenly Father, na ginamit niya yung mga prophets para ito ay maiparating sa mga tao. So, ganun din si Jesus. Kaya sabi niya, um, kung mahal niyo ako, if you claim that you love me, then you will keep yung mga commandments ko. At yung mga commandments ko, mga itinuro ko sa iyo, ay yun din lang naman na itinuro ng Father. At hindi siya nagturo ng panibagong teachings. In-expound niya lang yung mga teachings. So, nasabi na nga, na-mention na nga ni Jai, di ba, kanina, isang araw merong mga Pharisees nagtanong kay Jesus, not Pharisees, hindi to Pharisees, parang isa sa mga followers niya nagtanong, Teacher, which is the greatest commandment in the law? And this is a trick question. Ang hilig nila magbato ng question kay Jesus para maging trap sa kanya. Kasi sa Old Testament, ang sabi, if you break one of the commandments, you have broken the whole commandment, the entire law. So, ibig sabihin, walang mas importante sa mga laws na 'yon, no? Lahat ng laws ay pantay-pantay. Lahat ng laws ay dapat sundin. And itong question na to, this is a trick question na ang ine-expect nila magbabanggit si Jesus ng commandment na mas mahalaga kaysa sa iba. And this is his response. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest command. And the second is like it. Love your neighbors as yourself. Ang maraming nagsasabi na, oh, wala na yung Old Testament laws kasi ito na lang dapat yung sinusunod natin, to love God and to love our neighbors. Pero they didn't understand, they didn't realize na Jesus is quoting exactly the words from the Old Testament, from the Torah. Doon sa Shema, Shema Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So ito ay kinote niya doon, no? Ito pala, Deuteronomy 6:5 at saka yung isa naman sa Leviticus 9:18. But this is not to say na I mean lahat ng ibang law ay hindi na importante. Bakit? Ang sabi niya, all the law and the prophets hang on these two commandments. Kagaya nga na lagi namin sinasabi sa inyo, 'di ba, na maraming policy ang GC. At hindi ko ina-expect na lahat 'yon ay ma-memorize nyo. Kahit ako hindi ko memorize lahat. Pero kung naiintindihan nyo at isa sa puso at ipapamuhay nyo yung eyesight, yung ating core values, then you have already, safe ka doon, no? Um, hin- there's very little chance na magkakaroon ka ng violation sa mga policies. Kasi yung mga policies natin ay based din lang sa eyesight, mas detailed nga lang ang application. So, ganun din ito na if you just grasp this, yung concept of love, loving God and loving your neighbor, naintindihan mo na yung buong law. Ang dami-dami niyan. At ang law ay hindi lang yung Ten Commandments. In the Hebrew mindset, when you say law, the word for law is Torah, and Torah is instructions. Ang ibig sabihin ng Torah, instructions, statutes, ordinance, commands. So, for the Jews, pag sinabing Torah, ito yung Genesis 2, um, Deuteronomy.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, the first 5 books. No? So, kung maintindihan mo lang yung concept ng loving God and loving your neighbor, kahit hindi mo memorize word for word yung 5 books ng Bible na yan, then you will be obedient. You'll be doing kung ano yung itinuturo dito sa 5 books na ito. Bakit? Sabi ni Jesus, all the law and the prophets hang on these 2 commandments. So lahat ng teachings sa Torah at lahat ng teachings ng mga prophets ay nakabase dito sa 2 commandments na ito. So, ayun, nalusutan niya yung, yung trick question na yon. But it doesn't mean na may bagong teaching si Jesus or inabolish niya yung law. Hindi. Mas lalo niyang pinagtibay at mas lalo niyang ginawa na easier for us to understand. Pero hindi yon ibig sabihin ay mas naging madali, no? Mas lumawak pa nga. Kasi if we just consider about yung ano, yung how it is to love God, napakalawak nito at we will spend eternity learning how to love Him. At ganun din yung how loving our neighbors. But anyway, going back dito sa ating passage. So, alam na natin, 'di ba? Ano ibig sabihin ng to love? To love God is to keep His commandments. To be faithful to God, that is also to keep His commandments. To abide in Him. Sa mga nandito, yung last year natin na ano na theme ay abide. So dapat alam nyo na yung alam nyo na yung concept ng what it is to be faithful. Hindi yung faithful ka today, bukas hindi. May panapanahon, depende sa ano, depende sa klima. Hindi gano'n. Ang pagiging faithful at pagiging steadfast, sabi nga ni Jai, regardless of the situation, regardless of the circumstances, you made a resolve to love. So, you made a resolve to obey yung mga instructions ng Panginoon. So, itong mga lahat ng ito, na mga succeeding verses, ito ay details na lang. Pero kung iisa-isahin talaga at himay-himayin natin lahat yan ay konektado sa Torah. Konektado pa rin yan dun sa mga turo. Etong mga turo dito na nakikita natin, yan ay mga makikita natin sa mga law din. Sa laws na binigay sa first 5 books. So, kagaya nito, that we will honor God with our first fruit. May law tungkol sa pagbibigay ng first fruit. So, ang tanong, you claim to love God, but do you give Him your first fruit? Diba? Until we obey, ang lahat ng confession natin, yun ay ano lang, lip service lang. Ang sabi nga, kung hindi natin ginagawa yung commandments, we are lying kapag sinabi natin that we love the Lord. So, ang ganda nito kasi nakalink talaga yung success natin at yung favor sa obedience. Ito na i-share ko na ito recently. Nung papasok na sa Israel, sa Canaan, ang Israelites after 40 years of wandering, namatay na si Moses. So si Joshua ng sunod na leader na inappoint ni God, ang kanyang reminder kay Joshua, be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Alam mo, yun talaga yung ano, yun talaga yung secret sa success eh. Nakasama natin ang Panginoon. If God is for us, who can be against us? 'Di ba? The devil comes to steal, to kill, and to destroy. Pero kung kasama natin ang Panginoon, hindi niya magagawa yung mga gusto niyang gawin sa atin, no? And sabi ni God sa kanya, I will never leave you nor forsake you. So,
papaano natin ma-ensure yung ano, yung pagsama ng Panginoon sa atin? Actually, ang Panginoon nandyan lang siya. Tayo yung laging umaalis, tayo yung laging lumalayo. Kagaya ng sinabi ko kanina tungkol dun sa payong. Nandyan yung payong. Ang kailangan mo lang ay manatili ka under sa payong. Tayo yung laging humihiwalay, no? Kaya tayo ay nababasa or sa buhay ay napapahamak or hindi nagpa-prosper yung mga ginagawa natin. But if we will do itong tinuro niya kay Joshua, kasi ang Panginoon, He is the same God. Yung God ni Joshua ay God din natin. At kung anong principle ang nag-ooperate with na doon sa relationship niya with Joshua, ay ganun din sa atin. So kung gagawin natin yung itinuturo niya kay Joshua, gagawin din natin ay gagawin din niya para sa atin yung ipinamis niya kay Joshua. So ayan yung key to obey all the law that Moses gave you. So ano yan? From Genesis to Deuteronomy. Make sure that you do not go to the left. Huwag ka magdi-deviate. Huwag mong hahanapan ng ano, ng lusot, no, para mas maging madali sa iyo yung pagsunod. Kundi kung ano yung sinasabi, exact na sinasabi ng command, ay yun ay gagawin. And then, paano natin magagawa kung hindi nga natin alam? Sige nga, nabasa nyo na ba yung Genesis to Deuteronomy? Sino dito yung nakabasa na nun? Lahat. Kasi kung hindi mo nabasa, paano mo masusunod? How can you obey if you have not read? 'Di ba? At hindi lang basta basahin eh. Ang sabi, meditate on it day and night. It this book should always be on your lips. Lagi sa mga conversation, pag nakikipag-usap ka, lumalabas sa bibig mo yung mga teachings ng law na ito. Dapat sa isipan mo, lagi yan nananatili umaga at gabi. Yun ang paraan para mo yun magagawa. Pero kung ignorant ka nga, hindi mo binasa, wala kang kaalam-alam, paano mo siya magagawa? So, let's put into action kung ano ang mga natututunan natin ngayon. Kasi nakakalungkot talaga kung hanggang dito lang, hanggang tenga lang natin yung mga naririnig natin ngayon at hindi nagiging action natin. Sabi, faith without work is dead. So, pagdating ng Judgment Day, ay hindi naman ni God titingnan kung gaano kadami ang alam mo sa Bible. Titingnan niya kung ilan doon sa mga nalalaman mo ang ipinamumuhay mo. We will be rewarded according to our works. So, yes, we are saved by grace. Wala naman talagang ibang paraan para tayo ay maligtas. But we will be rewarded according to our works. So, titingnan ngayon yung mga tumanggap na sa Panginoon, yung mga naka-receive na ng kanilang salvation, you are now must be careful how you live. Kasi kung you have already been redeemed, pero ipinipilit mo mamuhay yung dating pamumuhay that is lawless. Alam mo yung mga nung nasa kasalanan pa tayo, nung hindi pa tayo naliligtas, tayo ay mga lawless person, no? Lawless people. Wala tayong batas na sinusunod. Pero nung tayo ay sinave na ni Jesus, we now need to obey yung law ng Panginoon. Kasi nga, kapag binibreak natin yun, nagkakasala tayo. So, when judgment comes, titingnan ng Panginoon yung records natin. Ikaw ba ay namumuhay sa kasalanan? What's that? Breaking of God's law? Or ikaw ba ay namumuhay in obedience, which is keeping God's law? So, walang makakapasok sa langit na namumuhay sa kasalanan. So, let us really consider this. Wag natin itong hahayaan na lilipas lang itong teaching na ito na hindi naging action natin. So, maraming law sa Bible, especially sa Torah. But
I want to check. Gusto kong i-check natin yan ang mga sarili natin. Do we really obey yung mga commandments? So, this is Leviticus 11. Dito sa Leviticus 11, sinasabi dito kung ano yung mga malinis na hayop, ano yung mga maruming hayop. At nakasulat dito kung ano yung dapat, ang kakainin lang natin dapat ay yung mga malilinis lang. Yung mga maruming hayop ay hindi yun pagkain, no? So, kumusta naman? Nagagawa nyo ba to? Ang sabi dito, oh, yung pig daw ay hindi dapat kinakain. It is unclean. So, sabi-sabi tayo ng I love God, but kain tayo ng kain ng baboy. Hindi yun obedience. Sin yun, no? Pakibasa na lang ito in your spare time. And here, Leviticus 23. In this chapter, ay kinocommand kung ano yung mga dapat, mga special days that we need to keep holy. We need to set apart and keep holy. The Sabbath, which is the seventh day. Kaya di ba wala tayong pasok Friday, sunset. Kahit na willing magbayad ang client, kahit na malaki ang kikitain natin doon. Pero bakit tayo hindi nag-work? Bakit wala tayong work schedule from Friday sunset to Saturday sunset? Because I want to obey and honor God by keeping the Shabbat. No? Kasi inutos niya na on this day you should rest. Hindi kayo dapat nagtatrabaho. Instead, you should gather. Ito ay sacred assembly. Kayo ay magagather and you should worship God. So, hindi Sunday ang day of worship. Ang iniutos ay yung Sabbath. So, may dalawang klaseng sin. The sin of commission, ibig sabihin, ginawa mo yung kasalanan. Halimbawa, sinabi na you shall not kill, you shall not murder, no? Tapos nakapatay ka, yun ay ginawa mo yung act, ginawa mo yung sin. Meron din yung sin of omission. Ibig sabihin, may kinuman pero hindi mo sinunod. So, kagaya nito, sinabi na mag-rest ka on Shabbat, mag-gather and mag-worship on Shabbat, hindi mo siya ginawa, yan ay sin of omission, no? So, nag-disobey ka pa din. And hindi lang yan, yung Passover, yung first fruits, Feast of Weeks, ito yung mga feast na kinuman ng Panginoon. Pero bakit ang mga sinusunod ng maraming Christians ay yung Christmas, Valentine's Day, at kung ano-ano pang mga feast? Bakit tayo nag-o-observe ng mga kinumand ng government na mga holidays, pero hindi natin magawa yung kinumand ng Panginoon na holidays. I mean, wala yung problema no na mag-observe tayo ng mga holidays na yan, National Heroes Days, commemoration yun eh. Kasi inaalala natin, ino-honor natin yung mga bayani na nagbigay ng buhay nila para ma-enjoy natin yung freedom natin ngayon. Pero alam nyo ba lahat ng feast na ito, ang center ng lahat ng ito ay si Jesus. So when we keep the Passover, we remember the death of Christ para sa pagtubos ng kasalanan natin. When we celebrate the first fruit, ay naalala natin si Jesus being the first fruit from the dead, no? We remember his resurrection. When we celebrate yung Feast of Weeks, na naalala natin yung pagbibigay ng Holy Spirit at ang pagbibigay ng commandments. When we celebrate the Feast of Trumpets, katatapos lang namin, hindi ito remembrance kasi this is something that is yet to come. We look forward to the second coming of Jesus. When we celebrate the Day of Atonement, we remember yung pagtatanggal ng kasalanan natin, pagwawash ng kasalanan natin so that we can stand before God in righteousness as righteous, walang kasalanan because of the sacrifice that Jesus did. He took away our sins.
when we celebrate the Feast of the Tabernacles, we um we look forward to the wedding banquet, no? Yung etong Feast of Tabernacles kasi is God will dwell with us. Ito yung marriage banquet, no? That is symbolic na pag dumating si Jesus and then he will take yung lahat ng mga kukunin niya lahat ng mga righteous, and then there will be great rejoicing. There will be a feast, no? Na para siyang merong kasalan. So yun ang ibig sabihin ng Feast of Tabernacles. So lahat ng ito na ikinuman ng Panginoon na gagawin ng mga Israelites ay dapat din natin ginagawa dahil ang center ng lahat ng ito ay si Jesus. So, bakit nalilihis tayo? Bakit we're very willing to celebrate yung ano yung mga Valentine's Day? Hindi naman si Jesus ang sineselebrate doon. Pagan, ano yun eh, pagan holiday yun. Yung mga Halloween, ay, mga demons ang sineselebrate, witches. So, think about that. Kahit sabihin natin na we love God, kahit aral tayo ng aral dito ng Bible, hindi yung kung ano yung alam mo ang magiging basehan ng kaligtasan mo, kundi yung paano ka nag-obey, paano ka namumuhay in relation to God's commandments. At sa umpisa mahirap, dami nagsasabi na imposible naman magawa yung yung Old Testament. Wala, inabolish na yan. That's just the lie of the devil. Kasi nga, by it is grace that enables us to live right with God. So kung nandyan ang pananampalataya mo sa grace, na alam mo, for me, it's impossible for me to do, but with His grace, I can do all things. No? So, kagaya nga nung sa fasting na yan, may struggle, kagaya sabi ni Risa. Pero, kapag ang Panginoon nagbigay sa iyo ng grace, there's no impossible thing for you. So, eto yon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi ko nga kanina na wala tayong sariling wisdom. Ang mga plano natin, ang mga decisions natin, kung galing lang sa ating mga pag-iisip at karunungan, it is bound to fail, no? Kasi wala tayong kapangyarihan na malaman kung ano ang magiging outcome ng ating mga decision. Ang Panginoon lang nakakaalam. So, it is much better that we surrender ourselves before the Lord and tell Him, God, what do you want me to do? God, how would you like me to live my life? At kung ano yung ituturo niya sa'yo, ayun lang yung gagawin mo. Surely, walang ano talaga yon, walang mintis that He will give you success. At yung success ay hindi lang pang earthly success. Yes, He will give us earthly success, but most importantly ay yung eternal success. Dapat ang dinidesire natin ang eternal success kasi kahit maging successful ka dito sa earth, pero you lose your yung eternal life, ay para saan lahat ng success na yan, di ba? What shall it profit a man to gain the whole world and lose his own soul? So, kung tayo if we will seek God's wisdom, if we will abide by His commandments, we will keep His commandments and show our steadfast love and faithfulness by keeping His commandments, surely He will give us success. Kagaya ng pinangako niya kay Joshua. No? He will give us success. Hindi lang sa buhay sa lupang ito, kundi sa afterlife, no? Sa eternity. And I for personally, mula nung nakita ko, nung tinuro ako, ito ay naging journey ko tong verse na to, verses 3 and 4. It's amazing how God has brought me where yung parang saan niya ako dinala, where God has brought me. It's amazing kung ano yung mga ginawa niyang breakthrough sa buhay ko. Siguro ramdam niyo yan, naambunan kayo konti, nambunan ba kayo konti? Pero ambun lang yan.
mas grabe yung na-experience ko personally and ng family ko na breakthrough. So I hope na na ma-experience nyo din. I'm very eager to share this to you because I want you to live in victory also. I want you to live in God's favors and success. At ito yung pinakita niya sa akin na kung papaano. And I really hope and pray that you will seek, you will desire it, that and you will commit yourself na magawa yun. So that's it. I will end here. I hope you learned something and ano ba yung aking, syempre, prayer ko, steadfast love and faithfulness. Sana matutunan natin. Sana ay turuan pa kayo ng Panginoon tungkol sa bagay na yan. Ayun lang. Mayroon ba kayong gustong i-add or share?